Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, latest cannon incident sa West Philippine Sea hindi sapat para ilunsad ang Mutual Defense Treaty. 6.8 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na samsam sa Maguindanao del Norte. 6 na lugar positibo sa toxic red tide ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi matatawag na isang armed attack ang huling ginawang pagpapasabog ng water cannon ng China Coast Guard o CCG sa Philippine vessels nitong Martes. Itong sagot ni Commodore J. Tariela, ang Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, sa mga katanungan kung pwede bang maging dahilan ng naturang insidente para ilunsad ang Mutual Defense Treaty o MDT sa pagitan ng Manila at Washington. Paliwanag ni Tariela, hindi pa rin matatawag na armed attack ang insidente dahil water cannons pa rin ang gamit ng CCG. Ang pagkakaiba lamang ay dinagdagan nila ang pressure ng tubig. Anya, by definition, hindi pa rin ito sapat para ma-trigger ang MDT. Nasamsam ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA BARM ang 6.8 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa Barangay Tamontaka, Datu Odinsing, Suwat, Maguindanao del Norte. Inaresto sa operasyon ng 3 individual na kinilala sa mga pangalang Quezon, Sam at Faisal. Kumpiskado sa mga sospek ang isang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at may kabuuang timbang na 1 kilo. Haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga inarestong individual. 6 na lugar sa bansa ang kasalukuyang positibo sa toxic red tide ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Nakatala sa Shellfish Bulletin No. 8 ng ahensya na inilabas ang areas na may presensya ng paralytic shellfish poison o PSP. Ito ang mga dalampasigan sa Milagros, Masbate, San Pedro Bay sa Samar, Matarinaw Bay sa Eastern Samar, Dawis at Tagbilaran City sa Bohol, Damangkilas Bay sa Zamboanga del Sur at coastal waters ng San Benito sa Surigao del Norte. Nagpaalala ang BIFAR na iwasan ang pagkuha at pagkonsumo ng mga shellfish o alamang na galing sa mga lugar na ito. Maituturing namang ligtas ang mga isda, pusit, hipon o alimango na nanggaling rito kung huhugasan itong mabuti at lulutuin na may tamang preparasyon. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uula. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita. Thank you.